ating pag-uusapan itong napakahalagang paksa na ito. Ito po ay tungkol sa Seal of God. Kung napansin po ninyo, sunod-sunod po ang ating pagtalakay tungkol sa prophetic belief ng Adventist, no? Yung this time we will going to talk about the Sabbath as Seal of God. Dati, siyempre, nung Adventist ako, paniwala ko yan, pinagtatanggol ko po yan. Pero alam niyo ba, sa totoo lang mga kapatid, hindi po ako convinced talaga. Mahina sa aking observation ng Adventist pa ako, hindi ganun katibay ang aking pananalig na ang Sabbath ay Seal of God. Siguro dala na lang ninyo ng aking pagiging palabasan ng Bible because I love the Bible more than our set of fundamental belief. Kasi for me, ang Bible, ang Word of God, yan po ang authority at yan po ang inspired Word of God, hindi nagkakamali. So whatever is written in the Word of God, yun lang po siyempre ang authority at susundin natin. No? So, kasi nung Adventist ako dumating sa point na may nagtanong kasi sa dati doon sa radio, saan mo mababasa sa Bible na ang Sabbath ay Seal of God? So, well, of course, ang common na sagot natin, kung ako'y Adventist din, ang common na sagot ko Ezekiel. Diba? Ezekiel chapter 20 verse 13, kung saan sinasabi ron, ang Sabbath ay sign of God between me and you. Tapos gano'n din sa verse 12. Pero hindi ako ganun kasatisfied noon pag sumagot ako noon. Although yung mga nakikinig at nagtatanong sa akin na satisfied naman sila dahil nasagot. Pero paano nakukulangan ako? Kasi mga kapatid, kahit Adventist pa ako, naniniwala ako na ang Word of God is not only the Old Testament, but it also include the New Testament. Parehong inspired Word of God ang Old Testament at New Testament. At doon pa man, Adventist pa ako, naniniwala ako na ang relationship ng Old and New Testament ay nagkakaisa yan, hindi nagkatalo, dahil for me, the Old Testament is composed of shadows and many symbols and types. And then pagdating yung New Testament, dyan po na fully revealed ang will ng ating Panginoon, lalo na nung siya ay nagkatawang tao in the person of the Lord Jesus Christ. Yan. Diyan po nagkaroon ng full revelation, yung mga shadows at mga types at mga illustrations, mga objects na ginagamit sa Old Testament ay na-explain fully nung dumating ang New Testament at nung dumating si Jesus Christ. Kaya dumating ako sa principle na kung meron mang mag-explain sa Old Testament, ay hindi po Old Testament din ang mag-explain sa Old Testament. Although sometimes kailangan natin din i-consider ang context ng Old Testament, lalo na may kinalaman sa kultura o kaugalian. Pero mga kapatid, mga kaibigan, sa theology kasi, lalo na kung ikaw ay pastor at ikaw ay nag-aral sa theology, pinag-aaralan talaga sa theology na ang revelation ng Panginoon ay progressive. Okay? Progressive ang revelation ng Panginoon. Kaya nga napapansin natin na lagi natin nababasa sa mga books ng theology na ang Old Testament contains shadows at hindi kompleto although may truth na sa Old Testament, pero hindi fully revealed ang will ni God doon. No? Gumagawa siya ng mga symbols. Like for example, yung will ni Lord about salvation by grace alone, through faith alone. Although yan tinuturo na ng Panginoon noon by means of the sanctuary. Di ba meron silang tabernacle, may sanctuary. Yung araw-araw na handog na animals na mga saserdote doon sa temple, kaya merong lumapit na para mag-confess ng kasalanan, kaya wala. Tuloy-tuloy po ang paghahandog ng animals na mga saserdote doon po sa sin offering sa labas po na sa courtyard. Yun po ay nagre-represent sa grace ng Panginoon. No? Kaya may humingi ng tawad kaya wala, ay talagang patuloy. Ang tawag sa Hebrew doon ay tamid. So pagdating sa New Testament, it represents that sacrifice of the Lord Jesus Christ na palagi hong available sa sino mang nagnanais maligtas. Saan ka man naroon, ay abot na abot ka ng Panginoon ang kanyang biyaya. So, ganun. Kaya pagdating nun sa New Testament, sinasabi si John chapter 1 verse 19, di ba?
sa Old Testament, si Moses binigay ang law. But kay Christ, Jesus has given grace and truth. Grace and truth. Di ba sabi sa John 1:17? The law was given through Moses, but grace and truth was given to Christ. Ibig sabihin, na kay Christ, under the New Testament, under His New Covenant, ang full revelation po ng kapahayagan ng katotohanan ng Diyos na hindi natin makikita noon ng maliwanag sa Old Testament. Yan. So, pagdating po sa interpretation, kaya ako po nabanggit yung bagay niyan. Kasi po, pagdating sa interpretation ng Bible, napaka-importante po na alam natin at naniniwala tayo sa principle na ang Old Testament, dapat ang mag-i-interpret diyan ay New Testament. Okay? Hindi po Old Testament ang mag-interpret ng New Testament. Hindi rin yung Old Testament ang mag-interpret ng New Testament. Kundi ang Old Testament, i-interpret siya ng New Testament. So, anong point natin? Ang point natin ganito. Pagdating po sa tinatawag na seal of God ay Sabbath, talagang mahihirapan ang mga Seventh-day Adventists na patunayan na itinuturo sa New Testament na ang seal of God is none other than Sabbath. No? Diyan sila hirap na magpatunay dahil wala silang mabasa sa New Testament na ang Sabbath ay yun po ang seal of God. May mababasa siguro sila sa Old Testament. Ang Sabbath ay seal of God. Pero tayong Kristiyano at pati yung mga Adventist ngayon na nangangaral, sinasabi nila na they are now living in the New Covenant. Pero ang tinuturo nila at ginagamit na batayan ay Old Testament pa rin. Old Testament pa rin. Atin po pag-aralan, no? Pag-aralan natin. It is for your good, mga kapatid. Wala akong masamang tinapay, sabi niya. Kundi gusto ko lang ipakita ang kapahayagan ng katotohanan na gustong ipaalam sa atin ng Panginoon. Okay, so simulan na po tayo. Ano po ba nilalaman ng Revelation 7:2? Sabi rito, then I saw another angel ascending from the rising of the sun with the seal of the living God, and he called with a loud voice to the four angels who have been given to harm earth and the sea. Ako nung Adventist ako, ang paliwanag ko dito, wow, itong seal of the living God, ito yung Sabbath, ito yung itatatak sa mga faithful law keeper at mga commandment keeper na Seventh-day Adventist. At sabi ng ibang mga theologians, itong Revelation 7:2, ito daw yung seal of God na eschatological seal of God na tinatawag. Bakit tinatawag na eschatological seal of God? Kasi ito daw ay hindi pa natatanggap ng mga Adventist ngayon. Itong tinatawag na eschatological seal of God. Kaya po tinawag na eschatological seal of God kasi po hindi pa natatanggap ito ng mga Adventist. Matatanggap lang nila ito pag dumating na ang test. Sabi ni Ellen White, meron kasing test na inaantay ang mga Seventh-day Adventists. Ito yung lang iba, kundi ang Sunday law. Yan. Para sa mga Adventists na hindi pamilyar sa sulat ni Ellen White, ako na lang po ang nagpapaliwanag para po maintindihan nyo. At ako po galing dyan ng matagal. Kaya naintindihan ko po yung sinasabi ko. Sabi nila, although hindi naman nila tinatanggihan ng mga Seventh-day Adventists na ang seal of God sa New Testament ay Holy Spirit o sa New Covenant ay Holy Spirit. Hindi naman nila tinatanggihan yon. In fact, kung ako yung Seventh-day Adventist, sinasabi ko na ang seal of God na mababasa natin sa maraming talata sa New Testament na sulat ni Paul, sinasabi doon na ang Holy Spirit ay seal of God na ito po ay to guarantee, sabi ko, as a guarantee of our salvation for the day of redemption. Mostly ang mga Adventists hindi naman tututol dyan. Kaya lang sinasabi ng mga SDA theologians at mga scholar, ang Holy Spirit, yes, seal of God yan sa panahon ng gospel. Ngayon, pagkatapos mong matanggap ang seal of God, kailangan ikaw ay matuto ng mag-obey sa Ten Commandments at bilang bunga na ikaw ay talaga nakatanggap ng Holy Spirit bilang seal of God, kailangan
kailangan ikaw ay susunod sa 10 utos. Particularly ang 4th commandment, ang 7th-day Sabbath, yan ang paliwanag ko noon. At darating ang panahon, sabi ng Revelation 7:2, ano yung tinatawag dito na may nakitang anghel na umaakyat sa sikatan ng araw at meron siya dalang seal of the living God? Ano ba to? Holy Spirit ba to? Ayon sa mga Seventh-day Adventists, hindi. Hindi Holy Spirit yan. Kundi yan po ang permanent seal na tinatawag ng mga Seventh-day Adventists. Permanent seal. Meron kasi para sa Seventh-day Adventists, para ma-inform na rin yung mga Adventists na hindi masyado familiar sa doctrine nila. Para sa Adventists, ang mga theologians nyo, ang paliwanag nila, meron dalawang klaseng seal. Merong dalawang klaseng seal ang mga Kristiyano. Number 1 is the Holy Spirit. Ngayon yung binabanggit nga ni Paul sa Ephesians, sa Corinthians, na ito ay tatatak for our salvation. Down payment, sabi nga ni Paul, para sa ating salvation. Sabi nila, pero ito ay hindi permanent. Ito hindi permanent. Nawawala ito. At pag nawawala ito, pag ikaw ay sinadya mong lumabag sa araw ng Sabat, sinadya mong magkasala, at hindi ka na mangili ng Sabat, mawawala yung sin na yon. Pero kung ikaw naman ay faithful at consciously you are keeping the Sabbath sacred at iniingatan mo na wag mong malabag ang Sabbath at sa halip ay sinasanctify mo siya at ikay lumalakad ay sa panuntunan ng Panginoon tungkol sa Sabbath. Yan po ay sabing ganon, pag ikaw ay nanatili hanggang dumating ang Sunday law bago ang close of probation, ay tatanggap ka ng seal of the living God. Yan ang paliwanag ng mga Seventh-day Adventists. No? So, meron dalawang seal sa kanila. Una, Holy Spirit, na mawawala yun. Kung di ka na natili Adventist, di ka na natili sumunod sa 10 Commandments. At kung ikaw naman ay nanatiling Adventist at naging faithful sa nagpapatuloy sa pag-keep ng 10 Commandments at Sabbath, darating ang time, lalo na pag dumating na yung Sunday law, at ikaw ay nagtapat, kahit na ikaw ay pagbantaan ng buhay mo, hindi ka nakabili, hindi ka makapagbenta dahil ikaw ay pinagbawalan, dahil ikaw ay hindi nangingili ng ang Sunday, kundi nanatili kang Sabbath, yun, darating sa iyo ang tatak. Ito ang sinasabi ng Revelation 7:2. The seal of the living God. Ito yung tinatawag ng mga theologians ng SDA na permanent seal of God. Permanent seal of God. Kasi napatunayan mo, ikaw ay nanindigan sa katotohanan ng 7th-day Sabbath, hindi ang papal Sabbath na tinatawag ni Ellen G. White. Sana na-gets nyo, no? Ito ibinigay ko sa inyo para dun sa mga hindi pa familiar kung anong pananaw ng 7th-day Adventist tungkol sa seal. Kasi marami Adventist pa rin na nalilito dito. Merong Holy Spirit ay seal, sabi ng Bible. Pero ang Sabbath ay seal. Ito ibibigay lang dun sa mga faithful 7th-day Adventist. Ayun. Faithful 7th-day Adventist. Kung natatandaan nyo, last week, mga kapatid, mga kaibigan, diniscuss natin about the mark of the beast, no? Di ba? At may koneksyon ang paniwala ng mga Seventh-day Adventists sa na seal of God ang 7th-day Sabbath dahil gaya ko noon, nung aking Adventist, lagi ko sinasabi, para malaman natin kung ano ang mark of the beast, kailangan maintindihan muna natin kung ano yung seal of God. Kasi magkalaban yung seal of God at mark of the beast. Yun ang paliwanag ko dati. Kung ang seal of God ay Sabbath, dahil ang Sabbath siya ay tanda ng pagiging Panginoon ng Diyos at siya nagpapabanal doon sa mga sumusunod sa kanyang utos. Therefore, ang opposite niya, na mark of the beast, ay patungkol din sa araw. At yung beast ay kalaban ng Diyos. At yung tanda o sign o mark ng beast, of course, kalaban, kabaliktaran ng Sabado o Sabat. Walang iba kundi Sunday.
Ganun lang kadali ako mag-explain nun, eh. Siguro nasasakyan ako ng mga kapatid nating Seventh-day Adventist. Ganyan, eh. Kaya lang napaka sabi nga, napaka-shallow reasoning ng ano, sabi nga, napaka napakababaw na paliwanag yon, lalong-lalo na wala sa Bible. So nasabi natin last time, napatunayan natin last time na ang mark of the beast has nothing to do with the Sunday. Ang Sunday worship, hindi mark of the beast. Di ba last time? Una, invento lang ni Joseph Bates yun. Siya lang naman ang nagsabi na ang mark of the beast ay Sunday worship. Wala naman siya nabasa sa Bible. No? Nag-assume lang siya na ang Revelation mark of the beast na may 666 ay Sunday. Wala naman nakalagay sa Revelation. Number 2, ang mark of the beast, hindi Sunday kasi ito is a misrepresentation ng Daniel 7:25. Na alam natin, ang Daniel 7:25, walang kinalaman sa papacy. At yan nga po inapaglingkod na natin. At kung babasahin niyo po yung ating article ngayon, ay ipapaliwanag ko po dito kung sino ang tinutukoy na beast na may mark na sinusulatan ni John at ini-inform ni John sa kanyang mga audience, walang iba kundi ang 7 churches ng Revelation. At dito sa ating article, nabanggit ko nga na kung ating kukunin ang historical context ng Book of Revelation para ma-identify natin kung sino ang tinutukoy na beast na merong mark, dapat malaman muna natin dun sa mga unang sinulatan ni John, yung kanilang background, yung kanilang context. At nabanggit nga natin dito na sabi sa Revelation 1:3, "Blessed are those who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written on it, for the time is near." Ang panahon ay malapit na, sabi ni John doon sa 7 churches. Mapalad yung bumabasa ng malakas, read aloud. Mapalad yung mga nakikinig. No? Hindi lang narinig, kundi nakikinig. Inuunawa. And who keep what is written on it, for the time is near. So imagine nyo, kayo yung kasama doon sa 7 churches. Nung sinabi ni John sa inyo na mapalad kayo kung babasahin nyo itong Revelation, kasama na yung Revelation 13, at inyong unawain, at inyong seryoson, ikikip ito. Dahil malapit na ang time. Anong time yung malapit na is not about the second coming. Dahil nung panahon ni John, di pa naman dumating si Jesus. No? Ang second coming, alam natin sa future pa. Ano tong time is near na sinasabi ni John? Hindi second coming. Kasi imagine, ilang libong taon na nakalipas. After na sabihin ito ni John is more than 2,000 years. Hindi ba, mga kaibigan? So, ang time is near na binabanggit dito is none other thing but nothing else, kundi yung destruction ng Jerusalem noong 70 AD. Kasi itong sulat, itong Book of Revelation, sinulat ito ni John noong 67 o 68 AD. Bago ang 70 AD, bago ang destruction ng Jerusalem, at maraming mga scholar ang naniniwala dyan ngayon. No? So, kung ito'y sinulat ni John bago ang destruction ng Jerusalem, at sino po ang Roman Emperor nung time na isulat ni John ang Revelation? Nung sumunod siya sa Revelation 17, di ba? Sabi niya, merong 7 ulo itong beast na ito. Ang 5 ay lumipas na. Ang ika-6 ay at present, ito ang emperor. Sino kaya yon? Well, yung emperor during the time of John is none other than Nero. Nero Caesar. Kaya nung sabihin ni John na ang panahon malapit na, he's not talking about the second coming. But he's talking about the destruction of Jerusalem. At alam natin si Nero Caesar, napakalupit niyan. No, eto pa. Mapapansin niyo rin po ang urgency, no? Revelation 22:6. And he said to me, these words are trustworthy and true. And the Lord, the God of spirits of prophets, has sent his angels to show his servants what must soon take place. So ito palang sinusulat ni John
na mapalad ang bumabasa, mapalad ang nakikinig, at mapalad ang sumusunod sapagkat malapit ang panahon. Involved dito yung 7 churches. At pag sinabi ni John na malapit ang time is near, he's not talking about the second coming ni Christ. Of course, sa ating panahon, hindi pa dumarating. Ang layo pa, di ba? He's talking about the destruction of Jerusalem. Ang point natin dito ay ito. So, kung ito palang sinasabi ni John na time is near, it is not the second coming, but he refers to the destruction of Jerusalem. At sinabi pa rito sa John, Revelation 1:19, write therefore the things you are seen. So, ibig sabihin, yung mga sinulat ni John dito, iba ito yung nakita niya. So, kung meron siyang binabanggit na beast dito na mayroong mark, of course, familiar ito kay John. At dun sa mga audience niya, 7 churches. At ang mga 7 churches, alam nila kung ano ibig sabihin pag sinabing mark of the beast. Alam nila na ito'y tanda ng isang ruler para maging symbol ng kanyang authority. Dahil familiar ang Christian church noon. At panahon ni John, dun sa mga rulers noon na bumangon. Halimbawa, itong si Ptolemy, the fourth ng Egypt, king of Egypt, si Ptolemy IV Philopator. Noon sa Egypt ay nirequire niya lahat ng mga Hudyo na magparehistro, magpa-census, at sila ay tinatakan. May mark, karagma sa Greek, ng simbol ni Dionysus na Diyos nila, si Dionysus. Anong itsura ng mark na yun? Ito ay isang ivy leaf, sabi ng 3 Maccabees chapter 2, verse 27 to 30. No? Kung saan sinasabi ron, na sa verse 27 ng 3 Maccabees 27:30, none of those who do sacrifice, he proposed to inflict public disgrace upon the Jewish community, and he set up a stone on the tower in the courtyard with this inscription, none of those who do not sacrifice shall enter their sanctuaries, and all Jews be subjected to a registration involving poll tax and the status of slaves. Those who object to this are to be enforced, sabi niya, to be enforced and put to death. Okay? And those who registered are to be branded on their bodies by fire with the ivy leaf symbol of Dionysus. Ito, familiar ito doon sa 7 churches. So therefore, pag sinabing mark of the beast, wala itong kailangan mo sa day lang worship. Ang kailangan ito sa Sunday. In fact, dito sa ating article, ay inilagay natin ang pinagkakaisa ng mga scholar kung sino itong 666. Sabi ng iba, bakit naman kasi hindi na lang sinulat ni John na Nero talaga ang pangalan? Ba't kailangan pa niyang gawing symbol 666 ang pangalan ni Nero? Kailangan gawin ito ni Juan kasi remember, nasa patmos siya, nakabihag siya, nakakulong siya. Ipapadala niya itong kanyang sulat na Revelation doon sa kanyang mga churches sa Revelation sa Asia Minor. Nasa Patmos siya. Ngayon, siyempre, nag-i-inspect yung mga sundalong Romano kung anong nilalaman ang sinasabi niya. Kung hindi binago ni John ang pangalan ni Nero, kung hindi niya nilagyan ng code na 666, at nakita niya si Nero ang pangalan nakasulat, at masama impression ni Nero dito sa Revelation, no? Ay talagang patay kagad si Juan. Pati mga Kristiyano, sigurado, matinding pag-uusig, papatayin kagad sila. So, ginawa niya ito ng code 666. At ito nga, usong-uso ng time yung tinatawag na gematria. No? Na pagka-convert natin ang pangalan ni Nero sa Hebrew, kasi po si John ay Hebrew speaking. Although Hebrew siya, although ang Apocalypse ay sinulat sa Greek, pero yung mindset ng Hebrew ang pinagaganan niya while talking about in Greek. Ang ibig sabihin, pagka kinonvert natin ang pangalan ni Nero Caesar with this title, ang kadalabasan niya ay ito,
The numerical value of Hebrew letters in Hierophysar are this: 50, 200, 6, 50, 160, 200, dash, 6, 6, 6. Ayan. So, qualified ba si Nero? Yes. Qualified siya. Bakit? Meron bang ginawa si Nero sa kanyang paghahari na nagpakita na siya talagang merong mark at naapektuhan ang mga trading system ng Roman Empire? Yes. Sabi niya ng isang commentator, si Craig Keener, isang kilalang New Testament scholar, yung sa kanyang comment sa Revelation, chapter 13, sabi niya, the use of a mark to enforce national or empire-wide unity already had a long history known to John's audience even in John's day. However, one could not handle money without involvement in the imperial system. Ano ibig sabihin nito? Ay hindi sa mga commentary at sa mga scholars, si Nero ay nagpatayo ng napakalaking monumento. Napakalaking monumento. At may title siya doon na Diyos. Yan ang ibig sabihin. At napakaraming ginawang kamatayan at karanasan sa mga Kristiyano itong ginawa ni Nero. So, in short, mga kaibigan, although na-discuss natin last time yan, kaya ko lang napapyawan yan para ipakita sa inyo na walang kinalaman po ang Sunday at Sabbath sa Mark of the Beast. Yan ay katang-isip, gawa-gawa ni Ellen G. White at inimbento ni Joseph Bates. Para po sa ganun, may kakaiba silang turo. Lalo na nung time na yon, sila Joseph Bates at ang mga early Adventists, sila ay inietsepwera at masyadong minamaliit at iniinsulto ng Protestant churches. Dahil nga nagkamali sila doon sa kanilang propesya ng October 22, 1844. Kaya bilang ganti, nagbuo sila ng doktrina na para makondemn both the Catholics and the Protestants. Kaya ginawa ni Joseph Bates, dahil he hates the Catholic and he hates the Protestant kasi hindi sila kinikilala bilang totoong Kristiyano. Nagbuo siya ng doctrine. Sunday is the mark of the beast. Bakit kailangan Sunday? Kasi yung araw ng pagsamba ng mga Katoliko at Protestante. So, kumbaga, hitting two birds in one stone ang ginawa ni Joseph Bates at mga early Adventists. Inimbento nila yung mark of the beast. Ang Sunday worship para sa po lahat dyan, Catholic at Protestant. Parang ganti nila kasi hindi sila kinikilala bilang Kristiyano. Yan ang problema yan. Kumbaga, dala ng kanilang inosyon. Hindi dala ng kanilang pag-iisip. Hindi dala ng pag-aaral sa Bible, mga kapatid, mga kaibigan. So dito tayo ngayon kung wala pa ng kinalaman ang mark of the beast sa Sunday at mali ang mga Seventh-day Adventists sa kanilang doktrina, yan naman itong sinasabi ng seal of God ay Sabbath. Kung ang mark of the beast ay walang kinalaman sa Sunday worship, sa ganun din paraan, sa ganun din salita, ang Seventh-day Sabbath ay walang kinalaman sa seal of God. Yan lang yun. Yan pinalagay lang at yan inimbentong idea at konsepto ng mga early Adventists para makita kakaiba sila kaysa pangkaraniwang mga Protestante at Katoliko. Yan ang ibig sabihin. Kaya, ano po ang ibig sabihin nito? Ano po ba ang turo at official teachings ng Seventh-day Adventists about the seal of God? So, babasa po ako dito ng publication from the Adventists. Galing po ito sa Seventh-day Adventist Fundamental Belief. Seventh-day Adventist Fundamental Belief. Ano ho? Ito ay para hindi nyo sabihin na ako'y gumagawa-gawa lang, no? Ng kwento na walang katotohanan. Ganito ang sabi sa Fundamental Belief na SDA sa page 284 para official. Sabi dito,
The Sabbath commandment functions as the seal of God's law. Generally, seals contain three elements: the name of the owner, the name of the seal, his title, and jurisdiction. Official seals are used to validate documents to great import. The document takes on the authority of the official whose seal is placed upon it. The seal implies that the official himself approve of the legislation and that all the power of his office stands behind it. Among the Ten Commandments, it is the Sabbath command that contains the vital elements of a seal. It is the only one of the 10 that identifies the true God by giving his name. The Lord your God, the title, the one who made the creator and territory and the heavens and the earth. Since only the fourth commandment shows by whose authority the Ten Commandments were given, it therefore contains the seal of God, attached to his law as evidence of its authenticity and binding force. So, ito po, paliwanag mismo ng fundamental belief nyo na sinasabi nyo ang Sabbath ay seal of God's law. At kung titignan daw natin, ayon among the 10 commandments na nakalagay sa 10 utos, ito lamang daw Sabbath ang naglalaman ng identity ng Diyos, kanyang pangalan, kanyang territory at kanyang title. Yan ang typical na paliwanag ko eh. Nung ako'y nagko-crusade pa, nung ako'y Adventist pa, merong 3 pagpakakilanlan. At yan daw po nangangahulugan na ang Sabbath ay siyang pag-aari ng Diyos. At ang Diyos ang gumawa. Hindi pwede niyo baguhin. Yan. Wala naman akong tutol na ang Sabbath noon sa Mosaic Law, sa Old Testament, ay talagang ginamit na sign of the covenant o seal of the covenant. Kumbaga, sa dinami-dami ng utos na binigyan ng Diyos noon kay Moses at sa mga Israelita, ang pinaka-seal, pinaka-sign at pinakatanda at memorial para maging alaala sa kasunduan ng Diyos at ng bansang Israel, ang ginamit ng Diyos ay walang iba kundi Sabbath. Pero mga kapatid na Adventist, hindi ko sinasabi na porke doon sa time ng Old Covenant, ang Sabbath ay tinawag na seal of God. Seal of God pa rin ito hanggang ngayon sa ating panahon. Which is wrong. Hindi lang ibig sabihin. Kasi po, ang sign of the covenant, hindi po natatransfer yan. Hindi po natatransfer yan. Ang ibig ko lang po sabihin, ang Sabbath ay sign o seal sa between God and Israel alone. Hindi between God and us, Christians. Kasama sa New Covenant. Hindi ko ganun ang ibig sabihin, mga kapatid. Paano ko nasabi? Kasi po, tanungin natin mismo ang kasulatan. Tanungin natin mismo ang Diyos. Kailan mo ba dinesign ang Sabbath? At paano mo ba dinesign ang Sabbath? Kanino ba yung binigay ang Sabbath? Yan ang importante na masagot natin, mga kaibigan, ngayong gabi. No? Kasi nung ako'y Adventist, pag sinabi kanino binigay ang Sabbath, ang lang sinasagot ko, binigay ang Sabbath sa Israel at binigay din sa atin, mga Christian. Ang problema, lagi ko sinisingit ang mga Gentiles, ang mga katulad natin, hindi naman tayo kasama. Bakit meron bang sinabi ang Diyos na yung Sabbath ay sign para sa Israel lamang? Meron naman, mga kaibigan. Ang problema lang kasi, dahil ang mga 7-day Adventists, meron na silang naka-program na sa isip nila sa pamamagitan ng interpretation of Spirit to the Ellen White. Naka-program na sa kanila kahit wala sila nababasa sa Bible na ang Sabbath ay seal ng Diyos between God and all mankind. Yun ang naging problema. Yung specific seal o sign ng covenant
na para lang sana sa Israel. Sa time ni Moses, idinamay ang buong mundo. Yun ang problema ng ating mga Seventh-day Adventists na hindi naman dapat. Ano ibig sabihin? Kasi ba't mo idadamay na ang covenant ng Panginoon, including the Ten Commandments, para sa lahat ng tao? Wala ka naman mababasang ganun eh. Na para sa lahat ng tao yan. In fact, pag binasa natin, ang Exodus 31, chapter 31, verse 13 at 17, ang linaw dito kung kanino binigay yung Sabat eh. Hindi tayo kasama. Sabi dito, Exodus 31, 13 at 17, you are to speak to the people of Israel and say, above all, you shall keep my Sabbaths, for this is a sign between me and you throughout your generations, so that you may know, I, the Lord, sanctify you. It is a sign forever between me and the people of Israel, that in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day He rested and refreshed. Mga kapatid, Sabadista, tanong ko sa inyo, ayon dito sa Exodus 31, 13 at 17, kanino daw po ibinigay ang Sabat? Sa lahat ba ng mga tao? O ibinigay lang ito sa bansang Israel? Tanong natin. Ang linaw, no? Exodus 31, 13, 17. It explains itself. Self-explanatory na ito. Hindi ko na kailangan explain. Kasi nilinaw naman dito kung sino yung kausap ng Diyos eh. Nilinaw naman dito kung sino yung tao o sino yung lahi ng mga bansa na binigyan niya at inutusan niya para mag-keep ng Sabat. Ha? At maliwanag naman dito, mga kapatid, kung sino dito ang kinausap ng Diyos na sabi niya, ito yung magiging sign natin, ang Sabat, magiging sign natin forever between me and the people of Israel, that in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day He rested and was refreshed. Ito niyo mga kaibigan. Maliwanag. Makipag-usap ka, sabihin mo sa mga tao ng Israel, ipangilin yung aking mga Sabat. Ikitanda between me and you throughout your generation. Sino kinausap dito na may tanda? None other than Israel. Ang problema kasi, ang mga kaibigan natin Adventist, hindi nila binabasa itong Israel. Yung word na Israel na binabasa, nilalagpasan nila. At mas ini-emphasize nila yung sinabi dito, you shall keep my Sabbaths, for it is a sign between me and you. Pinutol na yung throughout your generation ng Israel. Totoo ba yan? Justified ba ang mga Seventh-day Adventists sa pagsasabi na ang sign, ang Sabat na sign ay sa Seventh-day Adventists? Hindi lang sa mga Hudyo? Hindi daw. Kausapin mo ang bayan ng Israel. You should keep my Sabat. Ito pa mga kaibigan, no? To be honest, ng mga Seventh-day Adventists. Okay, may tanong, may reklamo, gusto nyo i-justify, paliwanag, bakit nyo kinakapit itong talatang ito sa inyo? Hindi naman kayo para sa inyo to. Ang liwanag na sinasabi ng Diyos na ibinigyan niyang Sabat kanino? Sa Israel. Sino mangingilan ng Sabat? Israel. Paano napasama yung Pilipino? Hindi pala totoo itong tipan ng Diyos sa Israel. At throughout your generations ng Jews ito.
iingatan nila ang Sabat. Yan ang problema. Oh, di ba? Ito pa. Ito yung madalas na ginagamit na. Ezekiel chapter 20, verse 12 hanggang 20. Paboritong-paborito to ng mga Adventist na kaibigan natin. Kung saan laging sinasabi, ayan sign between me and you. Sign between me and you. Sign between me and them. Walang sinabing Israel. Oo nga naman. Hindi nga naman sinabi Israel. Kundi, pag binasa natin, ang Exodus chapter 20 verse 12, moreover, I gave them my Sabbaths as a sign between me and them. That they may know that I am the Lord who sanctifies them. Nasa verse 12 yan. Sa verse 20 naman, and keep my Sabbaths holy, that they may be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord, your God. So, ang sabi dito ng mga Adventist? Nasabi na dito, kita mo na, kung nang nangingili ka ng Sabat, ikaw ay napapabanal. At ang Diyos mo, tunay na Diyos. Dahil ang Diyos mismo nagsabat. Pero mali ang conclusion, mga kapatid. I'm sorry to say this. Mali po. Kasi, kung titignan po ninyo, unang-una, ito ang pinakasusi, mga kapatid. Kung ninyo ba napansin na yung word na Sabbath na 2 beses lumitaw sa verse 12 at 20 ay plural? Hindi ba napansin na plural siya? I gave them my Sabbaths as a sign between me and them, and keep my Sabbaths holy, that they may be a sign between me and you. Mga kaibigan Adventist, bakit plural? Bakit Sabbath? Hindi Sabbath na singular. Ang tanong ko sa inyo, bakit plural? Naku po, ang dami hong mga wild guess dyan. Meron pa ako narinig kasi ang Sabbath sa isang buwan, 4 Naku, ganun ba yung sabi niya? Well, isa sa ito sa mga tanong na hindi masagot ng mga Seventh-day Adventists. Pero kung magpapakatotoo lang sana sila, ang mga Adventists, amin nila nitong sinasabing Sabbaths dito, kaya plural. Kasi kasama dyan yung mga ceremonial Sabbath Kasama dyan ang Passover. Kasama dyan yung Yom Kippur. Yung mga yearly Sabbath. Yung mga monthly Sabbath. Kasama dyan. Kaya Sabbaths. Ngayon ang problema ng mga Seventh-day Adventists. Ang problema ngayon ng Seventh-day Adventists ay ito. Kapag kasi sila ang gumagamit ng Ezekiel chapter 20, verse 12 at 20, ginagamit nila ito na pabor sa Seventh-day Adventists. O kita niya, nangingi din ng Sabat. Tanda ng Diyos, teka. Sandali lang po, mga kapatid na Adventists. Hindi po Sabat na singular ang tinutukoy dyan na sign na Panginoon na nagsasanctify sa kanila. Ang sabi dyan, Sabat. Tignan nyo nga mga kaibigan Adventist sa inyong mga Bible. Total, may mga Bible kayo habang. Nung sabihin sa Ezekiel 20:12 at 20, I gave them my Sabbath. Singular ba yun sa Bible, no? O plural? Di ba plural? O kung plural pala ito, hindi ito weekly Sabbath lang. Ulitin ko, mga kapatid, na Adventist, alam ko nakikinig kayo. Yung parang tinatawag na sign ng Diyos between me and you sa Ezekiel 20, ay ito'y ano pala? Ito'y ano? Mga Sabat. Kung mga Sabat, therefore, hindi lang ito weekly Sabat.
Hindi lang siya weekly Sabbath. Oh, nakuha niyo ba mga kapatid na kaibigan na Adventist? Ito yung test ha, test ito sa, hindi ko hinahamon ang inyong katalinuhan, kundi gusto kong i-test yung integrity ng iyong pagmamahal sa katotohanan. Kasi mahirap yung nakatali ka dyan. Dahil iniisip mo katotohanan ka. Iniisip mo na sagot mo na lahat ng tanong. Iniisip mo alam mo na lahat ng bagay. Pero katulad ng mga ganyan tanong na hindi mo kagad masagot bilang Adventist, dapat ito magbigay siya ng clue, red flag, kumbaga. Nako, may problema. May problema sa interpretation ng Bible ng mga Seventh-day Adventists. So, nung sabihin na, I give them my Sabbaths, ang may Sabbaths dito, ang nagsasalita ang Panginoon. Ang Sabbath niya hindi lang weekly. Kasama dyan ang ceremonial Sabbath. Sabbath din ng Panginoon yon. Kapareho ng weekly Sabbath. Paano nyo yung papaliwanag yan, mga kapatid? So, dyan pa lang may problema na. Ito pa naman ang ginagamit ng Bible verse to prove that the Sabbath is a sign. Yung pala, yung Sabbath na ini-interpret ng mga Seventh-day Adventists, hindi yung Sabbath na pinag-uusapan dito, na plural. Ang Sabbath lang na nasa isip ng Adventist, Sabbath na singular, yung weekly Sabbath, nasa Ten Commandments, mali na agad. Hanggang ngayon, hindi na masasagot yan. Marami na akong tinanong sa inyo. Hanggang ngayon, hindi niyo pa nasasagot. Okay? So, napakalinaw niyan ha, mga kapatid. Sana maintindihan niyo itong aking sinasabi. Dahil ito ay magpapabukas ng inyong isip. Dahil ito ay hindi niyo maririnig na ipapaliwanag sa inyo ng mga pastor. No? At ng mga evangelist nyo. Ha? Yung mga evangelist nyo dito sa Pilipinas, mga debater nyo, walang nagpaliwanag ng tama dito kung bakit Sabbaths. So, ang point ko ito, kung tama ang turo ng Seventh-day Adventist, na ang Sabbath ay sign ng Diyos sa pagitan nila, Seventh-day Adventist, at ng Panginoon Diyos. Bakit ang Sabbath nyo na sinasabi nyong sign, singular lang, weekly Sabbath lang? Nagets nyo ba, mga Adventist? Bakit singular Sabbath lang? Samantalang sinasabi dito ng Panginoon na sign na sinasabi niya, hindi singular, kundi plural Sabbath. Saan napunta? Saan nyo dinala, mga Seventh-day Adventist? Yung ibang Sabbath. At kung ang sign ng Panginoon ng mga Sabbath sa pagitan niya at ng mga kanyang bayan, which is, sabi nga, Seventh-day Adventist, ito ay nagpapatunay na totoo ang Adventist. Bakit iba ata yung sign na natanggap ng mga Adventist? Singular na lang, iisa na lang. Samantala, ang sign ng Diyos hindi lang weekly Sabbath, kundi lahat ng Sabbath na kinikilala ng bansang Israel. Gusto niyo bang malaman, mga kapatid, kung ano yung mga Sabbaths na ito? Ano yung mga Sabbaths na binabanggit dito? Ang problema kasi, ang alam lang ng mga kapatid natin at kaibigan Seventh-day Adventist na uri ng Sabbath, isa lang. Ang problema, itinatak nila sa isip na yung isang Sabbath, weekly Sabbath ng Ten Commandments. Tapos pagdating sa pagbasa sa Ezekiel 20, isa na lang. Samantalang, hindi naman isang tinutukoy ni Ezekiel na sign. Ang sign ay Sabbaths, plural, mga kapatid na Adventist. Yan tanong ko na matagal ko na tinatanong. Hindi nyo rin kinikibo. Nalulungkot po ako kasi I expect the Seventh-day Adventist, may mga scholars kayo, dami yung libro, may mga debaters kayong, mga aspiring Adventist debaters kuno sa Pilipinas, walang kakasagot na matino sa mga tanong ko. Nasaan ang karunungan nyo? Nasaan yung pinagmamalaki nyo magagaling kayo at katotohanan kayo? Kasi kung nasa katotohanan kayo,
Masasagot dito yung mga tanong ko. Matagal na dapat. Matagal na akong tumahimik. Gusto niyo ba akong tumahimik? Kasi ang dami nagreklamo. Naku, okay makikinig dyan. Atake na naman sa Adventist yan. Paano kung di atake, hindi kayo sumasagot? Magaling lang kayo magpalusot at umiwas at mag-deny, mag-ignore. I-ignore nyo lang yung mga sinasabi ko pag di nyo masagot. Alam ko napansin kayo sa mga layman ng Adventist dito sa Pilipinas. Pinipili lang na sagutin yung kaya nilang sagutin. Pero ayaw nilang sagutin, nilalaktawan. Pagkaya, sagot ka agad yan. Katulad ngayon, ewan ko kung masasagot nilang kagad to. Kinabukasan, may programa ka agad yan. Sasagutin ka, kinabukasan ka agad. May sagot ka agad. Kahit hindi sila naghahanda ng lesson nila, kahit hindi nila pinag-aaralan maigi, basta makasagot. Kahit mali, basta nakasagot. Ilang style ng mga Adventist dito, depende sa Pilipinas. Basta makasagot, masabi sumagot. Pero walang quality sagot nyo. Kasi pinipili nilang, ito nga si Cesar Diso, pinipili mga 3 years old ko pang mga video. Ano ba lang to si Diso na pinagmamalaki niyo? Magaling ba yan? Hindi ako nagagalingan yan. Kung magaling siya, isagutin niyo yung mga tinatanong ko. Alam niyo mga kaibigan Adventist, hanggat hindi niyo sinasagot yung mga tanong ko, lalo kayong nahalatang kapos sa katotohanan. Kapos kayo sa katotohanan. So, nadagdagan na lang yung tanong ko. Bukod doon sa tatlong tanong natin, tungkol doon sa tatlong tanong natin sa Mark of the Beast, nadagdagan na tanong. Eto, tanong ko ha, mga Adventist ha, siguro hindi naman kayo bingi. Nagiging bingi lang naman kayo kung pag ayaw nyo, pag di nyo masagot yung tanong eh. Pero pag gusto nyo sagutin yung tanong ko, nagiging maliwanag tenga nyo eh. Oh. Bakit? Total topic natin, sinupgan, sabi nyo Sabat. Ginagamit nyo Ezekiel. Tanong ko, bakit ang sinasabi na sign ng Diyos siya at sa kanyang bayan ay Sabbats, plural? Samantalang kayo ng mga Seventh-day Adventists, ang Sabbath nyo singular. Alam niyo, ibig sabihin lang yan, mga kapatid na Adventists, mahiya kayo sa sasabihin ko. Ibig sabihin lang yan, hindi kayo bayan ng Diyos. Hindi kayo bayan ng Diyos. Hindi kayo bayan ng Diyos talaga. You are not the remnant church of God. Seventh-day Adventist Church sa buong mundo. Hindi kayo remnant church of God. Hindi kayo sign. Hindi sabat ang sign nyo. Kasi, yung sinasabi dito sa Ezekiel, na sign ng Diyos, hindi ito isang sabat lang, hindi singular. Hindi naman sinabi na, I give them my Sabbath, singular, as a sign. Ang sabi, Sabbath eh. Sige ro. Bibigyan ko ng Sabbath 101. 101. Bigyan natin Sabbath 101 lecture o crash course itong mga Seventh-day Adventist debaters ko dito sa Pilipinas. Ang galing, may mga team pa sila, may mga grupo pa sila, may mga pangalan pa sila na kung ano nung mga acronym eh. Napakasimple lang ng tanong ko, hindi na mo masagot. Ito, let's read Leviticus 23. Papakita ko sa inyo yung mga Sabbath na sinasabi doon. Leviticus 23. Bakit po mga Sabbaths ang sign at seal ng Panginoon? At hindi kasama dyan ang Seventh-day Adventist. Kasi Seventh-day Adventist, isa lang ang sign nila, singular. Samantalang totoong bayan ng Diyos, Sabbaths. Ito po yung mga Sabbaths. Mga Adventist, bibigyan ko kayo ng crash course, mini crash course, para maintindihan nyo sinasabi ng Panginoon. Kung ano yung mga Sabbaths, kasi mukhang hindi nyo alam to eh. Ito po, the feast of the Lord. Ano ba itong kabilang sa feast of the Lord? Ayan, ang feast of the Lord ay ito, isa-isa ha. Ito, Sabbath. Weekly Sabbath yan. 6 days you shall work, but on the 7th day is solemn rest. Weekly Sabbath. Ano ba yung susunod na Sabbath? The Passover. Dahil ang Passover ay isa rin itong uri ng kapahingahan at meron dyan tinatawag na unleavened bread. First day ay Holy Convocation, kapahingahan din, 7th day. Ang susunod na Sabbath ay the Feast of the First Fruit. Okay? Next,
yung tinatawag na Feast of Weeks. You shall count 50 days to the day after the 7th Sabbath. Hindi Sabbath din yan. No? Feast of Weeks. Next, yung the Feast of Trumpets. No? A memorial proclaim. Speak to the people of Israel in the 7th month on the first day of the month. You shall observe a day of solemn rest. A memorial proclaim with blast of trumpets, holy convocation. And you shall not do any work, and you shall present a food offering. Di Sabbath din yan, hindi sa gagawa eh. Itong Day of Atonement, this is a yearly Sabbath. Every 10th day of the month. Di ba? Kapahingan to. Tinatawag din itong song, Sabbath. No? Kaya nga sa Septuagint, sinasalin itong Sabat, Sabaton. Sabat, Sabaton. Sabat, Sabaton. Pagka binanggit na Sabat, Sabaton, it is referring to the Yom Kippur. Ano pa? The Feast of Booths. Today, a holy dog, you shall not do ordinary work. Di Sabat din yan. Ano ang point natin dito? Nasa Leviticus 23. Ang point natin dito, yan po yung sign ng Diyos. Yung mga Sabat natin nabanggit sa Leviticus 23, yan po yung sign ng Diyos na binabanggit niya sa Ezekiel 20:13 at 20. Ewan ko, bakit ang mga Seventh-day Adventists, ang nakita lang nila, weekly Sabbath. Kaya, dapat magtaka na kayo. Kung kayo bago Bible study lang dyan, sa Seventh-day Adventist, umalis na kayo. Magbalot-balot na po kayo. Kasi po, maraming tanong na po ang hindi nasasagot ng mga Seventh-day Adventist. Inconsistent po ang turo nila. Wala sa Bible. Ito po, mga kaibigan. Paano natin nasabi? Dito sa Ezekiel 20, ito pa, hindi masagot naman sa Badista to eh. Na itong Sabat dito, hindi kasama Adventist dito, hindi kayo kasama dito. Sorry ha, kayo lang naglalagay niyo yung sarili na kasama kayo, kawawa naman. Mahirap yung nagpipresenta kayong kasama kayo dito, hindi naman kayo kasama. Una, mga Sabats, ang sign na ito. Kayo, pinili nyo, isa lang ang sign nyo. Kaya hindi kayo kasama dito. Pangalawa, hindi kayo kasama dito sa sign between me and them ng Diyos sa Ezekiel 20. Kasi pag tinaas nyo ang pagbasa sa verses 10 and 11, lalong madidiin na hindi kasama ang Seventh-day Adventist dito. Hindi kayo kasama dito. Sorry po kawawa naman kayo kasi nagpipresenta kayo, hindi naman kayo nagpapaalam sa Diyos. Yun lang, simpleng sinasabi na Sabbats, plural, hindi nyo napansin. Sino po pala itong mga kasama na doon sa Sabbats na isang sign na sinasabi ng Diyos na kanyang papabanalin? Well, ito sabi verse 10 and 11, so I led them out of the land of Egypt and brought them in to the wilderness. I gave them my statutes and made known to them my rules, by which if a person does them, he shall live. Mga kaibigan Adventist, ang binasa ko po, Ezekiel chapter 20, verses 10 and 11. Ang hirap kasi sa inyo, para lang isiksik ang inyong sarili na kasama kayo doon sa bayan ng Diyos na merong sign o seal na Sabat. Inatsepera niyo yung verse 10 at 11, hindi naman pala Seventh-day Adventist ang kausap dito. Ang kausap pala ng Diyos, kung itataas nyo lang, kasi nagsisimula kayo sa verse 12 Simulan nyo sa verse 10. Ito yung mga totoong mga Sabbath keeper, hindi kayo. Okay? Mga nagpapanggap lang kayo. Sabi doon sa Revelation chapter 2 verse 9 at Revelation 3 verse 9, mga sinagoga ni Satanas ang tawag sa inyo. Bakit po hindi kayo kasama doon? Sa sign, una, ang sign doon, hindi singular, marami. Pangalawa, itong sinabihan ng Diyos na mayroong sign between me and them ay mga tao na pinalaya niya mula sa land of Egypt.
So I led them out of the land of Egypt and brought them into the wilderness. I gave them my statutes and made known to them my rules, by which if a person does, he shall live. Tanong, mga Seventh-day Adventist ba to? Kahit si Ellen G. White, hindi kasama dito eh. Bakit? Ito lang pala sa Israel lang talaga. Mga pinalaya sa Ehipto. Oh, paano ba yan mga kapit? Kasi po ang problema sa Adventist, ang problema, hindi sila marunong mag-interpret ng Bible. Kaya sa tuwing binabasa nila ang Ezekiel chapter 20, verse 12 and 20, pinipili lang nila itong 12 at 20. Iniiwasan lang basahin itong verse 10 and 11 kasi mabibisto silang hindi pala sila yan. Ito pa lang mga kinakausap dito ng Diyos na may mga Sabbats, hindi weekly Sabbath lang, ay mga Israelitang pinalaya sa Ehipto. Therefore, hindi nga sila kasama. Bakit ang mga Adventist, pag binabasa nila, lagi na ginagamit to sa crusade, sa Bible study, sa mga debate, na sila lang ang bayan ng Diyos kasi pinabalan sila dahil sila may sign, Sabat. Hindi pala sila kasama dito. Kasi, nabubulagan ang kanilang mga mata. Merong talukap o merong lambong ang kanilang mata, sabi ni Apostol Pablo. Sa tuwing binabasa nila ang Old Testament. Ganun ba? Yes. Ganyan ang problema ko noon nung ako hindi pa mananampalataya kay Kristo. Nung ako'y nabubulagan pa. Pag binabasa ko ang mga Ezekiel chapter 12 and 20, hindi ko nakikita na itong konteksto na verses 10 at 12, hindi ko nakikita na ang ito pala ay plural, mga Sabat pala yan. Ang tingin ko dyan, singular. So nabubulagan nga ako. Nadadaya nga ako. Ang lakas ng gayuma ni Ellen G. White sa mga Seventh-day Adventists. Ito yung sinasabi ko na sinabi na Paul. Bakit ang mga Seventh-day Adventists, pag binabasa ang Old Testament, hindi na nakikita yung liwanag, hindi na nakikita yung kabuuan ng katotohanan. Ito po ang dahilan. Sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 3, verses 4-16. Ito sabi ni Paul, but their minds were hardened. For to this day, when they read the Old Covenant or Old Testament, that same veil remains unlifted. Because only through Christ is it taken away. Yes, to this day, whenever Moses is read or the Old Testament is read, a veil o may lambong lies over their hearts. Hindi lang mata ang natatakpan ng mga Seventh-day Adventists, kundi ang mga puso nila. Pero may pag-asa pa ho kayo, mga Adventists. Sabi ni Paul, but when one turns to the Lord, the veil is removed. Yun naman pala. Kaya pala mga Adventists, pag binabasa ang Ezekiel 20, just to prove na Sabbath ay sign ng Diyos at ang mga Sabbath keeper na Adventist, hindi nila nilalagpasan nila itong verse 10 at 11. Tapos ang tingin nila sa verse 12 and 20, ang tingin nila sa Sabbath dito singular. Nawawala yung S. May problema talaga sa mata. Meron talagang lambong sa mata ng mga mahal nating Seventh-day Adventists. Matatanggal lang yan mga kapatid na Adventists kung magpapakumbaba kayo. Kung mag-repent kayo at mag-aamin ninyo sa Panginoon na talagang nadaya kayo, mali kayo, magsisi kayo na dahil kayo ay nagpatuloy sa katigasan niyang puso. Pinagsisisihan niyo na ito, hindi lang naman ang mind nyo ang nabulagan, hardened. Pati ang heart nyo, hindi lang ang mind, heart and mind. So how can you love the Lord with all your heart and all your soul, with all your might and with all your hearts? Kung bulag naman yung mind nyo at yung heart. But don't worry mga mahal kong Seventh-day Adventists, na biktima lang kayo ng gayuma ni Ellen G. White. At ng mga ginayumang leader niya, sila Ted Wilson na president dyan, at ang mga pastor nyo, nagayuma lang din yan. Pero malaking pananagutan ng mga leaders nyo. Kasi sila mga nag-aral ng theology, hindi pumasok sa isip nila si Kristo. Pero ang pag-asa nyo lang, Adventist, kung ano, mga mahal na Adventist, ay ito.
Sabi ni Paul, when they read the Old Covenant, yung Old Testament, binabasa ng mga Sabadista, that same bells remain unlifted. Kaya tuloy, ang tingin nila sa Sabbats na marami, singular. Ang tingin nila, it is the sign between me and you, tingin nila sila yon. Hindi sa Israel lang. Pero andun sa konteksto, Israel. Di ba natatakpan ang mata nyo? Pero sabi ni Paul, pag binabasa nyo ang Old Testament, nabubulagan kayo ng mata at puso. Because only through Christ is it taken away. Paano humaalis yung kabulagan ninyo sa puso at isip, mga mahal kong Adventist? Only through Christ is it taken away. But when one turns to the Lord, the veil is removed. Pag sinabing one turns to the Lord, may repentance yan. Kailangan nyo munang i-recognize na nagkamali kayo. Kailangan nyo munang aminin sa sarili nyo na nagkamali kayo. Kailangan nyo munang aminin sa sarili nyo na nagayuma kayo ng matandang Ellen G. White na yan. Kaya nabulagan kayo, hindi nakikita ang katotohanan. Kaya pagka kayo nagbalik loob sa Panginoon, tinanggap niyo si Jesus bilang inyong personal na Panginoon at tagapagligtas, matatanggal yan. Kagaya namin ni Brother Toto. Ganyan kami noon eh. Meron din kaming veil. Pero kami nagpasuko sa Panginoon sa Kristo. By the grace of God, tinanggap namin siya as our personal Lord and Savior. Inaccept namin na mali kami. Now, we are now enlightened. Ngayon, bakit mali pa rin? Dito tayo sa second part. Bakit mali pa rin ang concept ng Adventist na Sabbath is the seal of God? Una, walang batayan sa Biblia, di ba? Nakita niyo na. Kailangan lang likutin, kailangan lang doktorin at baguhin ang mga sinasabi ng Bible para mapalabas na ang Sabbath ay seal of God. Pangalawa, bakit mali na ang Sabbath ay seal of God? Kasi pag ginawa mong seal of God ang Sabbath keeping magiging salvation by works. Maniwala kayo o sa hindi. Kahit sabihin nyo, no, kami mga Adventist ay salvation by grace. No. Salita, madaling sabihin yan. Pero mahirap ipamuhay. Mahirap ipamuhay yan dahil sa pamumuhay nyo, sa lifestyle ninyo, the way how you keep the Sabbath, halatang by works kayo. Alam niyo, gusto niya bigyan ko kayo ng sample? Yes. Bakit ko nasabi na pag ang Sabbath ginawa niyong seal of God, magiging salvation by works kayo? Ito po, mga kaibigan, ang patunay ko. Kaya mga kapatid, no, alam ko maiinis kayo sa akin, ma-offend kayo, pero wala akong magagawa. I'm just telling you the truth. No? Maganda na yung sabihin ko sa inyo, totoo, masaktan kayo sa katotohanan kaysa ma-comfort kayo sa kasinungalingan. Tignan nyo, ba't ko nasabi magiging salvation by work ang Sabbath? Ang sabi ni Ellen White, doon sa kanyang letters number 11 noong 1890, sa paragraph 10 at 11. Ito, ba't ko nasabi magiging salvation by work? Ito, the Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed before probation closes. Ano po ba yung sinasabi ditong image of the beast ni Ellen White na mauna nang mabuo bago mag-close of probation? Itong image of the beast, ito yung sinasabi na Sunday law. Kasi andyan na, na-develop na image of the beast. Ang ginagawa, kaya naging image of the beast kasi nabuo na yung pagsasama ng church and the state. Ayon sa paliwanag ni Ellen White at ng mga Seventh-day Adventists. At yun ang paliwanag ko noon nung ako'y nag-lecture about end-time events sa mga Seventh-day Adventist churches. Sabi ni Ellen White, the image of the beast will be formed. Sunday law na to. Before the close of probation. For it is the great test for the people of God. By their eternal destiny will be decided. This is the test that the people of God must have before they are sealed. So bago pala kayo ma-seal ng tinatawag niyong Sabbath as the seal of God, permanent seal yun eh.
sa point of view ng Seventh-day Adventist. Pag kayo na-seal ng Sabbath, eschatological seal na Sabbath, pag na-seal kayo, permanent na yun, hindi na mawawala. Ibig sabihin, eternal life na kayo, may eternal life. Pag nanatili kayong seventh-day Sabbath keeper. Pero sabi ni Ellen White, bago nyo pala matanggap itong seal of God na ito, na sinasabi nyong Sabbath, ibig sabihin, ngayon pa lang mga Sabbathista, kagagaling nyo lang sa church kanina, wala pa kayong seal of God. Wala pa. Ang seal of God na Sabbath, magiging permanente sa inyo, sabi ni Ellen White, pagdating na ng Sunday Law, at siyempre, susubukin muna kayo mga Sabbathista. The great test for the people of God, yung the image of the beast will be formed. This is the Sunday Law. Lalo na kung kayo patay na patay, doon sa mga layman dyan, Reasons of Faith, sila Melvin Sarmiento, ang galing-galing magsalita, pero binobola lang kayo niyan. Huwag kayo maniwala dyan. Nagpaparami lang ng audience yan, tsaka pera, damadami sponsor niya. Pero kahit siya, hindi siya kumbinsido dyan. Pag dumating daw ang Sunday Law, yan ang magiging greatest test para sa mga Seventh-day Adventists. At dyan daw po malalaman ang eternal destiny ng bawat Sabbath keeper na nagsasabi ng Sabbath keeper sila. Kasama ni ating mga bashers ngayon. Dyan sa ating mga bashers natin na nagko-comment. Kasama kayo dyan. Hoy, kasama kayo dyan. Wala pa kayong seal of God. Akala nyo may seal of God na kayo. Porque nagsisimba kayo ng Sabado, may seal of God na kayo. Hindi ganyan ang turo ng propeta nyo. Hoy, makinig kayo. Ito sabi ni Ellen White, paano kayo magkaroon ng seal of God? Siyempre, dadaan kayo sa test. Wala pa naman yung Sunday Law nyo eh. At never mangyayari Sunday Law nyo. Wala na kayong seal of God, di pa mangyayari Sunday Law. Ay, nako po. All who prove, ito po, ang totoong maliligtas na, sabi ni Ellen White. All who prove their loyalty to God by observing His law and refusing to accept a spurious Sabbath, which is Sunday, will rank under the banner of the Lord God Jehovah and will receive the seal of the living God. Those who yield the truth of the heavenly origin and accept the Sunday Sabbath will receive the mark of the beast. Naintindihan ba niyo, mga Sabbathista? Itong sinasabi ko. Si Ellen White na mismo nagsabi sa inyo. Ito wala pa pala kayong seal of the living God ngayon eh. Yung Sabbath ninyo, wala pa yan. Hindi kayo maliligtas yan. Hindi pa yan final. Yung Sabbath nyo, yung pagsimba-simba nyo, no, hindi yan. Sabi ni Ellen White, matatanggap lang yung seal of the living God, which is the Sabbath, the permanence, ang approval ng Diyos, dahil faithful kayo sa kanyang 10 commandments, faithful daw kayo sa pangingil ng Sabbath, hindi kayo lumalabag sa idea ni Mrs. White. Ang sinasabi niyang Sabbath keepers na ito, hindi ito mga labagista. Ito yung mga nakaka-perfect ng Sabbath. Kala nyo sabihin siguro ng mga Sabbathista, uy, buti na lang, nagsimba ako kanina. Hoy, hindi yun. Hindi sapat yun. Kahit ilang simba pang gawin mo, hindi ka pa rin nakakatanggap ng seal of God. Mafa-finalize lamang yan pag dumating na daw ang Sunday Law at kapag napatunayan nyo, nakalusot kayo, nakapasaya kayo sa greatest test, which is the Sunday Law. Saka lamang kayo makakatanggap ng seal of the living God. So ngayon pa lang, wala pa kayong seal ng living God. Therefore, peke yung seal na nakakuha niyo sa Diyos. Dahil, mga kapatid ng Sabbathista, for your information, sa New Testament, merong binibigay ang Diyos na Holy Spirit. Yun ang tinatawag na seal of God. Nung ako'y Sabbathista for 24 years, ngayon ko lang na-realize, wala pala akong seal of God. Wala pa akong seal of God.
Wala akong katiyakan na ligtas ako. Kaya hindi yan Sabat nyo ang makapagpaparighteous sa inyo sa Panginoon. Dadaan pa kayo sa matinding pagsubok. Mabutin lang, inaccept natin, Brother Toto, ang Holy Spirit. Nung tinanggap namin ni Brother Toto ang Holy Spirit, we accept, natanggap na namin ang totoong seal of God. Hindi po ang Sabat ang seal of God. Kasi unang-una, wala pa kayong seal of God. Kala nyo, kung nagsisiba kayo Sabado, may seal of God? Wala. Ngayon, eto. Those who yield to the truth, those who receive the mark of the seal of the living God, ito yung mga nag-yield. Ito yung mga loyal sa Diyos. Now, mga kapatid, loyal ba talaga kayo? Totoo bang mga Sabbath keepers kayo? Itong mga audience natin, mga masisipag natin nagko-comment ngayon. Totoo bang Sabbath keeper kayo? Seryoso ba kayo? Seryoso ba kayo? Eto, gusto niyo ba magkaroon ng seal of God? Wala pa kayong seal of God ngayon eh. Kawawa naman kayo. Nakailang simbal na kayo Sabado. Eto. Sabi ni Ellen White, kailangan zealous ka. Kailangan loyal kang observer of the law. Ngayon, ganito. Punta tayo sa Sabat. Para kay Ellen White, paano ba dapat ipapangilin ang Sabat? Eto, makinig kayo mga Sabatista kasi wala pang Sunday law. Dito pa lang, bagsak na kayo eh. Sabi ko sa inyo, kayo mga nagsasabi nanginginig kami, we are the remnant church of God, kami ay nakikip lang Sabat, kami lang mali. Pakiramdam nyo lang yan, ang problema. Nakabase ang inyong paniwala sa pakiramdam nyo. Pakinggan nyo sinasabi ng propeta. Wala pa pala kayong seal of God ngayon. Darating pa yan bago mag-close of probation during the Sunday law. Sabi ni Ellen White sa kanyang libro na Patriarchs and Prophets, page 296, God requires that His holiday be as sacredly observed now as in the time of Israel. The command given to the Hebrews should be regarded by all Christians as injunction, sabi niya. Biruin mo yan. Yung palang gustong makatanggap ng seal of God in the last days, ayon sa interpretation ng Adventist, nire-require sa inyo, mga Sabadista, makinig kayo. God requires na yung kanyang holiday na Sabat, kailangan daw sacredly observed, ginagalang, sacred, tinuturing na banal. Now, ngayon, kung paano ito ginagalang at ino-observe sa panahon ng Israel. Pakinggan nyo ha. The command given to the Hebrews should be regarded by all Christians as an injunction from Jehovah to them. The day before the Sabbath should be made a day of preparation, that everything may be in readiness for its sacred hours. In no case should our own business be allowed to encroach upon holy time. Stricto si Ellen White dito ha. Hindi katulad ng ibang ang Sabadista nagsisimba lang pag-Sabat para makaraos. Hindi yun makakaligtas, sabi ni Ellen White. Dapat stricto kayo, sacred. So, eto, makinig kayo. Tatanungin ko kayo mga Sabadista. Tulad ngayon, mga bashers natin. Anong pinagbabawal ni Ellen White sa Sabat? Ano yung mga pinagbabawal ni Ellen White na gawin ng Sabadista pag-Sabat? Ha? Meron siyang pinagbabawal. At ito naman lagi ginagawa ng mga Sabadista. Ngayon, pagka ito yung nalabag nyo, itong mga sinasabi ni Ellen White, yari kayo. Yari kayo. Hindi kayo maliligtas. Hindi kayo matatatakan ng seal of God na sinasabi niya Sabat. Ito, sabi ni Ellen White, bawal matulog during the Sabat. Nako po, ang dami dito. Ito yung mga bashers natin, malamang tulog to. Hindi nakinig sa kanilang sermon kanina, kaya pagdating dito, iba-iba yung lumalabas sa bibig, walang kilalaman sa natutunan niya. Sabi niya, Ellen White, no sleeping in the Sabbath. Din sa libro niya, Counsels for the Church, page 270. None should feel at liberty to spend sanctified time in an unprofitable manner. It is displeasing to God for Sabbath keepers to sleep
during much of the Sabbath. They dishonor their Creator and so doing. And by their example, says that the 6 days are too precious for them to spend in resting. They then excuse themselves by saying, the Sabbath was given for a day of rest, which is true naman. I will not deprive myself of rest to attend meeting, for I need rest. O di ba, may mga ganyang excuse. Brother Toto, sabi niya iba, naku, hindi muna ako attend sa Sabbath kasi ako masama pakiramdam ko. Total, ang Sabbath naman, day of rest. So, ipapahinga ko muna yung katawan ko. Nako po, mga kaibigan Sabbatista, andyan pa ba kayo? Nakikinig pa ba kayo? Ano sabi ng propeta nyo? Such make a wrong use of the sanctified day. Mali pala na mag-excuse na masama pakiramdam nyo, hindi mo na ako magsisimba. Total, araw ng Sabat, araw kapahinga. Magpapahinga ako. Oh, nako po. Maling excuse daw yan, sabi ng propeta nyo. Oh, kamusta kayo? Ilang araw kayo, ilang oras kayo natulog kanina sa simbahan nyo? Bawal pala yan. Oh, yung mga natulog dyan, kaninang Sabado, lagot kayo. Hindi kayo makakapasa. Dito pa lang, hindi na kayo nakapasa. What more pag dumating na ang Sunday law na sinasabi niyong darating? Wow, patay. Yari na kagad. Ano pa? Ito pa, sabi ni Ellen White, sa Testimonies for the Church, Volume 6, 300, page 361. Let not come to the place of worship to take a nap. There should be no sleeping in the house of God. Patay. Kahit pala nap lang. Bawal. Nung ako'y Sabadista, for 24 years, pagkatapos ng lunch, dami ko nakikitang Sabadista, nakahilera yung mahabang upuan ng church. Andun, natutulog sila. Natutulog sila. Bawal pala yun, sabi ni Ellen White. Nalalabag mo ang Sabat pag ikaw ay kahit mag-take a nap. Alam niyo yung nap, sandaling tulog na mga 10 minutes, 15 minutes. Walang pupunta sa place of worship para mag-take a nap. There should be no sleeping in the house of God. Saan ba to? Di simbahan. Paano ba yan? Nasasaktan kayo, ano? Kasi sa pool kayo. Sabadista lang kayo, Seventh-day Adventist lang kayo sa pangalan. Pero hindi totoo yung Sabbath keeper. Hindi kayo totoong Sabbath keeper. Kaya dito pa lang, bagsak na kayo. What more pag dumating yung sinasabi niyo Sunday law? Ito pa. Sa Testimonies for the Church, Volume 6, page 357. Ano sinasabi ng propeta nyo? Sumasakit siguro ulo nyo ngayon, ano? Let not the precious hours of the Sabbath be wasted in bed. On Sabbath morning, the family should be astir early. If they rise late, there is confusion and bustle in preparing for breakfast and Sabbath school. There is hurrying, jostling, and impatience. Thus, unholy feelings come into home. The Sabbath has thus desecrated, becoming weariness, and its coming is dreaded rather than love. Yan. Nakaka-relate ba kayo, mga kaibigan Sabadista? Kamusta? Na-late ba kayo kaninang Sabat? Yung mga anak nyo siguro ayaw pa magising. Alam ko yung eksena na yan kasi ilang beses na nakatulog sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa na Sabadista. Hindi nyo na-perfect yan. Lagi may na pinagagalitan kayong bata, merong umiinit ang ulo, araw ng Sabat. Hindi pala makakapasa din yan. Sabi ni Ellen White, makakatanggap ng seal of God, the Sabbath. Makakapin, ako, grabe naman. Ito pa. Ano pa ang pinagbabawal ni Ellen White na nilalabag ngayon ng maraming Sabadista pag-aral ng Sabbath? Kaya, marami talaga Sabadista. Kung totoo ang Sunday law, hindi talaga kayo maliligtas. Yung palang pagsusuot ng damit na karaniwang ginagamit yung pang-alis during the week, bawal pala, sabi ni Ellen White, na isuot sa simbahan. Bawal isuot. Ito, sabi niya sa Volume 6, Testimonies for the Church, page 355. Many need instruction as how they should appear
in the assembly for worship on the Sabbath. They are not to enter the presence of God in the common clothing worn during the week. All should have a special Sabbath suit to be worn when attending service in God's house. O nako po. Taas dito mga Sabadista sa ating mga bashes. Taas dito ang kamay. Sino sa inyo guilty? Yung suot nyo kanina sa simbahan, yun yung suot nyo kahapon sa SM. Yun yung suot nyo na nanonood ng sine. Ha? Oh. And sabi ni Ellen White pala, huwag daw papasok. They are not to enter the presence of God in the common clothing worn during the week. So kung ang suot nyo kanina ay ginamit nyo na rin na pinampasok nyo sa trabaho, pinampasok nyo sa school, nako, tapos nagsimba kayo kanina, kahit ano pang ganda ng inyong itsura, kung ang damit mo yung ginagamit mo pala every week sa mga secular na pinupuntahan mo, hindi ka makakaparoon sa presence ng Diyos. Ha? Hindi ka makakaroon sa presence ng Diyos. Kita niyo na? Bakit? Kasi sabi ni Ellen White, hindi yun dapat. Kasi dapat, pag nagsisimba kayo, meron kayong special na damit na isusuot pag-attend kayo ng service sa bahay ng Diyos. At huwag na kayo papasok. Huwag kayong papasok sa presence ng Diyos. Simbahan. Pag nasuot nyo, nagamit nyo na. Patay. Ang daming Sabadista tinamaan dito. Ang daming Sabadista tinamaan dito. Patay kayo. So tapos sasabihin nyo, kayo ang bahay ng Diyos. Dito pa lang, bagsak na kayo. What more, pag nakatotoo yung Sunday law nyo. Ito pa. Ano sabi ni Ellen White? Nagbabawal din niya. Sabi ni Balcar on the Sabbath, sabi niya. Ito naman sa Testimonies for the Church, Volume 6, page 359. If we desire the blessing promises to the obedient, we must observe the Sabbath more strictly. Dapat magpa-stricto kayo. I fear that we often travel on this day when it might be avoided. In harmony with the light which the Lord has given in regard to the observance of the Sabbath, we should be more careful about traveling on the boats or cars on this day. In these matters, we should set a right example before our children and youth in order to reach the churches that need our help and to give them message that God desires them to hear. It may be necessary for us to travel on the Sabbath, but so far as possible, we should secure our tickets and make all necessary arrangements on some other day. When starting on a journey, we should make every possible effort to plan so as to avoid reaching our destination on the Sabbath. Nako po. Palibasa, wala kasing mga jeep, mga tricycle sa panahon ni Ellen White sa lugar niya. Ang mga Sabadista, mga problema dito sa Pilipinas. Sabi ni Ellen White, dapat yung bayad nyo sa sasakyan, huwag nyo itaon na araw ng Sabat. Kaso, ang mga Sabadista, nagtatravel yan, nag-jeep, tricycle, nagta-taxi, pupunta ng sisimba Sabat. Nakakasala na kayo. Paano ba yan? Bagsa kayo. Sa pananaw standard ni Ellen White na siya nagsabi na ang makakapasa lang sa test at makaka-receive lang ng seal of God, which is the permanent Sabbath at permanent salvation, ay yun lamang nakakasunod sa instructions. Ayon na rin sa kanya sinasabi. Kaso, ang dami mga Sabadista ngayon, may sasakyan. Pag naubusan ng gas, araw ng Sabado, nagpapagas. Meron nga akong kasama dati, speaker kami sa malayo, nakaangkas ako sa motor niya. Tapos naubusan, hindi pa kami kumakain. Sabi ko, kain muna tayo, Brad. Daming bilihan dyan, palengke. Kasi malayong biyahe. Sabi niyo, Brad, bawal kumain, bawal bumili remember, Sabat ngayon. Huwag tayong bibili ng pagkain, tiisin mo na lang. Ako po. Nung ando na kami sa bandang malayo, naubusan ng gas. Naghanap siya ngayon ng gasoline station. Tapos nakahanap siya, pinagas namin yung motor. Sabi ko sa kanya, buti pa yung motor, Brad. Hindi bawal kumain kahit Sabat. Pero tayo mga tao, pinagbawal mo kumain? Ano ba yan? Di ba? Samantalang sabi ni Ellen White, as much as possible, i-arrange mo na in advance. Yung necessary.
o sa ibang araw. Para pagdating ng travel, hindi na kayo mag-spend. So, mga kapatid na Sabadista, kawawa naman kayo. Kawawa naman kayo. Hindi kayo maliligtas. Hindi kayo makakatanggap ng seal of God. Kahit ilang beses pa kayo magsimba ng Sabado. At ito pa, cooking on the Sabbath. Naku, ang daming nakakalabag dito. Aminin, mga Sabadista. On Friday, sabi niya sa Child Guidance 528, on Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. Paano ko kumpletuhin yung preparation? Biyernes pa lang yan. See that all the clothing is in readiness and that all the cooking is done. Let the boots be black and the baths be taken. Oy, uminin mga Sabadista. Nakakapagluto ba talaga kayo ng Biyernes bago magsabat? O kung kailan araw ng Sabat, nalilit kayo dahil may niluluto pa. Tapos, pagdating sa church, sa simbahan mismo, nagluluto yung mga Dorcas nyo, yung kababaihan, nagluluto, o patay kayo kay Ellen White. Sabi niya, huwag niyong gagawin yan. Nakakalabag kayo sa araw ng Sabat. Nako po, marami kayong problema ng Sabadista. Kaya imbis na pag malaki niyo yung pang-Sabat keeping nyo, mag-repent na kayo. Ito pa, mga Sabadista, ano pa yung bawal kay Ellen White? Yung mga hindi makakatanggap ng seal of God, the permanent Sabbath at salvation pagdating ng Sunday law. Bawal kay Ellen White, sabi niya, pag araw ng Sabbath, huwag kayong maghuhugas na mahugasan na plato. O, biruin mo yan. Sabi sa Selected Messages, Book 3, page 158, sabi ng inyong propeta, we would charge all not to wash their dishes on the Sabbath if this can possibly be avoided. Inutusan niyan lahat ng Sabadista. Kasama yung mga Sabadista sa Pilipinas, pati ating mga audience ngayong gabi. God is dishonored by any unnecessary work done on His holiday. It is not inconsistent but proper that the dishes should be left unwashed till the close of the Sabbath if this can be managed. O yan, utos ng propeta niyan. Kailangan ma-perfect niyan para matatakan kayo ng permanent Sabbath. Ang sabi ni Ellen White, kung may hugasan kayo na naiwan bago kayo pumunta ng church ng Sabado umaga, huwag niyong hugasan. Iwan niya na muna yan. Hugasan niyo niya pagka dumating na ang sunset. Kaso, maging sa church, naghuhugas pa rin ang mga plato. Nako po, mga kapatid, bagsak na bagsak po kayo. Bagsak na bagsak po kayo. Hindi kayo malilikas dahil sa Seventh-day Adventist. Kasi mga Sabbath breakers kayong lahat. Hindi na perfect ang Sabbath. Ito pa, SDA children are forbidden to play on the Sabbath. Biruin mo, pati mga anak nyo. Ba't hinahayaan nyo maglaro sa simbahan pag Sabado? Sabi ni Ellen White sa Book 3, Selected Messages, page 257, the house of God is desecrated and the Sabbath is violated by the Sabbath believers' children. They run about the house, play, talk, and manifest their evil tempers in the very meetings where the saints have met together to glorify God and to worship Him in the beauty of holiness. Above everything else, sabi ni Ellen White, take care of your children upon the Sabbath. Do not let them violate it, for you may just as well violate it yourself as to let your children do it. Nako po, when you suffer your children to play upon the Sabbath, o mga magulang, may mga anak, pag Sabado, kamusta yung anak nyo kanina, magulo ba? Maingay ba? Sabi ni Ellen White, pag hinayaan nyo yung mga anak na maglaro, magingay sa araw ng Sabat, God looks upon you as a commandment breaker. You transgress His Sabbath. Nako po, sapol na naman ang sakit nito. Ang sakit nito. Sino sa inyo yung mga anak na magulo at maingay pag Sabado? Nako po, mga kapatid, damay kayo. Bilang magulang, transgressor kayo ng Sabat. Therefore, dito pa lang, bagsak na kayo. Paano pa pag dumating? Paano pa kayo makatanggap nung sinasabi yung seal of God na Sabat na permanent? Yun pa lang hindi na kayo nakakapag-perfect ng Sabat. And lastly, ito sabi ni Ellen White, kung gusto mo talagang makakatanggap ng seal of God na permanent Sabbath at salvation, before the close of probation, sabi ni Ellen White,
sa Testimonies for the Church, Volume 4, page 248, SDAs ay a partial observance of the Sabbath law is not accepted by the Lord and has a worse effect upon the minds of sinners than if you made no profession of being Sabbath keeper. They perceive that your life contradicts your belief and lose faith in Christianity. Ano pa ho ang pinagbabawal ni Ellen White na propeta nyo sa mga Sabbath keepers na Sabbathista? Partial obedience of the Sabbath law. Ayan. Yung mga pwedeng umuwi ka agad, yung mga natutulog sa araw ng Sabat, yung mga nag-iingay ng mga bata araw ng Sabat, yung mga nagbabiyahe araw ng Sabat, nagbabayad ng pamasahe araw ng Sabat, yari kayo. Ang tawag ni Ellen White yan, partial observance of the Sabbath law. Samantalang sabi ni Ellen White, hindi partial ang maliligtas na Sabbath keeper, hindi partial. Ang sabi niya sa Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 7, page 980, the sin of the living God is placed upon those who conscientiously keep the Sabbath of the Lord. Pag sinabi conscientiously, talagang sensitive kayo. As much as possible, to the meanest details, ayaw niyong malalabag ang araw ng Sabbath. Kaya lang, anong totoo niya, mga kaibigan? Umamin na kayo, magpakatotoo kayo. Hindi kayo totoong Sabbath keeper. Ang tawag sa inyo, nagsisimba lang kayo pag Sabado, pero hindi kayo totoong Sabbath keeper. Bagsak kayo sa standard ni Ellen White. Hindi sinabi ni Ellen White, inyong propeta, na basta magsimba araw ng Sabado, ligtas, no. Hindi kayo qualified. Kaya, ang sabi dito, the law of God sa Testimonies for the Church, Volume 1, the law of God will be satisfied with nothing short of perfection. Of perfect and entire obedience is to all it claims. Biruin mo, itong turo ng inyong propeta. Para pala makatanggap ng seal of God, seryosohin mo, maging conscientious ka. Kapag lalo na sa Sabat. Dahil ang law of God, hindi daw siya masasatisfied, masusunod, pagka hindi mo ito at kinapos ka ng pagsunod to the perfection. Kailangan ng perfect at entire obedience to His name. Tanongin natin yung ating mga Sabadistang audience. Na-perfect niyo ba kaninang Sabat? Na-perfect niyo ba kaninang Sabat? Wala sino magtataas. Bakit? Kasi lahat kayo nakalabag sa standard ni Ellen White. So dahil dyan, sabi pa ni Ellen White sa Testimonies of the Church, Volume 2, page 453, God will accept nothing but purity and holiness. One spot, one wrinkle, one defect in the character will forever debar them from heaven with all its glories and treasures. My goodness. Kaya pala maraming nagagalit tayo mga Sabadista ngayon, nakikinig. Dahil alam nila, desperado sila. Dahil hindi sila, alam nila sa sarili nila na hindi sila totoong Sabbath keeper. Marami sa kanilang hindi nakapasa doon sa ating mga binabasa na standards na Ellen White na dapat sundin na mga sino mang gustong makatanggap ng final seal of God na permanent Sabbath in the last days. Dahil ang sabi ni Ellen White, hindi tatanggapin ng Diyos kahit may isa ka lang dungis, meron ka lang isang depekto sa iyong karakter, forever kang mahaharang sa langit. Hindi ka makakarating sa langit. So, ibig sabihin, ang mga tao na Adventist na ito, lalo ngayon, halata naman sa inyong mga response, mga pag-ugali, na talagang bagsak talaga. Bagsak talaga. Oo, bagsak talaga kayo. Wag natin i-generalize ito kasi I'm talking about the Sabbath. Sabbath pa lang, bagsak na kayo. Maraming na kayo nalalabag. Ulitin ko siguro maganda ulitin ito. Isa-isayin natin yung mga sinabi ni Ellen White para matandaan nyo kung saan kayo bumagsak. Sabi ko nga, pagka ginawa nating seal of God ang Sabbath,
magiging work-based salvation ang Sabat. Kahit natanggihan nyo na kayo hindi naniniwala sa salvation by works. Una, sabi ni Ellen White, bago mag-close of probation, susubukin muna kayo sa National Sunday Law. Kung talagang kayo totoong nag-observe ng Sabat, kung nakapasa kayo, then you will receive the seal of the living God. Ngayon, ito na nga, iniisa-isa natin. Araw ng Sabat. Araw ng Sabat, natutulog ba kayo? Nagta-take a nap? Bawal pala kayo mag-take a nap. Kung kahit nap lang, 5 minutes na nap, sa church, bawal yan. Ang dami, sa loob ng 24 years, ang dami ko nakita Adventist, kala ko, tumatango. Tumatango sa akin, nagsasalita ko, yung pala. Kala ko, yes. Yung pala, tulog. Ganyan, ang daming tulog sa simbahan. Kaya iba, hindi na nagsisimba ng Sabbath school. Sa second service na lang. Sleeping in Sabbath, bawal yan. Pag ginagawa niyo, hindi kayo makakatanggap ng seal of God na Sabbath. Traveling, yung pagsusuot niyo ng damit na ordinaryong ginagamit niyo sa loob ng isang linggo, pinagtatrabaho niyo, pinanglalakad niyo, pinangalis niyo, pagsusuot ng Sabbath, bawal yan. Bagsak kayo sa Sabbath. Pag ginamit niyo yung mga ordinary dress niyo, pagsimba ng Sabado, hindi kayo makakatanggap ng seal of God. Traveling by car, at mamasahe kayo, nagbabayad kayo ng pamasahe, bawal din yan. You are breaking the Sabbath. Pagluluto ng Sabbath, paliligo, bawal din yan. Pero marami sa inyo naligo kanina, aminin, washing dishes on the Sabbath, di ba, nag-wash kayo ng dishes pagkatapos yung kumain ng agahan bago magsimba, hindi kayo pasado talaga. Yung mga anak nyo, pinababayaan nyo mag-ingay ng araw ng Sabbath, tumatakbo. Yung mga magulang ang sinisisi ni Ellen White. Pati kayo, hindi kayo commandment breaker talaga, sabi. You are transgressor of the Sabbath. Aminin na lang. Yung mga Sabbatista nakipagdebate, one-on-one, hindi aamin yan. Sasabihin nila na perfect namin ang Sabbath. Kumbaga, ang prinsipyo na itong mga taong to, wala na sa hulog. Mas gugustuhin pa na magsinungaling kaysa mapahiya sa debate. Kanyan ang Sabbatistang ang seal of God ay Sabbath, hindi Holy Spirit. Sa last na ating discussion, sa maikli lang naman ito, didiscuss ko sa inyo kung ano po ba ang seal of God. Ang seal of God po is the Holy Spirit. Hindi po Sabbath. Ang seal of God, the Holy Spirit, tatanggapin niya mga Kristiyano ngayon at yun ang magiging token at to guarantee their redemption sa future. Hindi dalawa. Ang seal of God sa Adventist, dalawa. Holy Spirit ngayon, tapos Sabbath in the last day. Wala yan sa New Testament. Hindi tinuturo ng mga apostol yan. Okay? Ito po ang seal of God. Sabi ng Ephesians 1:13 to 14. In Him, you also, when you heard the word of the truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Ano po ang totoong seal of God? At ano po ang faking seal of God? Ang faking seal of God ng mga Seventh-day Adventists ay Sabbath daw. At ito, faking seal of God ng Sabbathista, maaabot mo lang matatanggap kung magsumikap ka by works. Salvation by works. Ang tinuturo ng seal of the Sabbath. Pero ang totoong, original, authentic, na tinuturo talaga ng Bible na mababasa mong letra for letra na seal of God is the Holy Spirit. Ito yung binibigay ng Diyos doon sa matumatanggap sa pananampalataya sa kanyang anak at pinatawad ang kasalanan na born again, sila po yung binibigyan ng Holy Spirit agad-agad. At that moment that they accept Christ as their personal Lord and Savior. They are sealed. Past tense na nga. Sealed. The promised Holy Spirit. Ngayon pa lang, masisealed ka na, kaibigan, ng Holy Spirit. Iwanan mo na yung peke na seal ng Holy Spirit niyan na Sabbath. Kasi hindi kayo makakapasa. Hindi nyo ma-perfect ang Sabbath. Doon pa lang isa-ilang example, napakarami. Hundreds of example na kung paano ipangilin ang Sabbath ni Ellen White.
konti pa lang binasa ko. Hindi na kayo nakapasa kahit isa doon. Paano pa kayo tatanggap ng seal ng permanent Sabbath? So, peking seal yun. Salvation by work yun. Ang pinapatanggap ng Panginoon na Sabbath, hindi galing sa work, hindi galing sa ating pagsisikap, hindi sa ating gawa, kundi sa Kanya mismo. In Him. Paano natin matatanggap ito? When you heard the word of truth. Pag napakinggan nyo ang salita ng katotohanan. Ano ba yung salita ng katotohanan? The gospel of your salvation. The gospel of salvation, hindi Sabbath. Ang napakinggan ng isa. And ano pa? Bukod sa napakinggan, believe. Hindi mo lang pinakinggan. Kundi tinanggap mo, pinaniwalaan mo. You were sealed with the promised Holy Spirit. Ito ay guarantee of our inheritance until we acquire possession of it. Kumbaga, binibigyan na tayo ng Panginoon ng down payment. Na ngayon pa lang, mararanasan mo na ang walang hanggang kaligtasan. Bibigyan ka na ng everlasting life ni Jesus Christ. At ang nabubuhay na siya, Holy Spirit, by the grace of God, by faith, hindi by law. No? You are saved. Meron ka na assurance kahit mamatay ka anytime. And yan sa seal nyo, na Sabbath, sa future pa yan darating. Doon sa pag dumating ng Sunday law, na hindi naman sure na darating. So paano yan pag namatay kayo niyan? Diba, mamayang gabi, hindi kayo nagising. O, di wala kayo assurance sa salvation. Kawawa naman kayo. Kung mahal niyo talaga ang buhay niyo, mahal niyo ang buhay ng asawa niyo, kapatid niyo, anak niyo, alisin niyo sila sa ganyang uri ng aral. Na maling kaligtasan ng Seventh-day Adventist. Ang ituro niyo sila kanila, ang katotohanan, na ngayon pa lang, ay matatanggap mo na kaibigan, ang seal ng Panginoon, the seal of God, which is the Holy Spirit. Ang kailangan lang kaibigan, ay kilalanin mo yung sarili na nagkamali ka, na mali ang iyong paniniwala. At magsisika ng buong buo, mag-repent ka sa iyong kasalanan. At tanggapin mo ang pangalan ng Panginoon sa Kristo, bilang yung Panginoon na tagapagligtas. At by faith, matatanggap mo ang seal ng Holy Spirit. At maganda niyan, ngayon pa lang, may experience mo na ang heaven. Although wala pang actual heaven sa buhay mo. Na-possess mo na ang eternal life. Panghawakan mo na ito hanggang sa katapusan. Ang pagtuturo ng Bible tungkol sa seal of God, it's not the Sabbath. Sa 1-2 Corinthians chapter 1, verse 21 at 22. And it is God who establishes us with you in Christ and has anointed us and who has also put His seal on us and given us His Spirit in our hearts as a guarantee. Sino po ang gumawa ng kaligtasan mo? Ikaw ba? By means of your perfectly keeping Ellen White's Sabbath rules and regulation. Ang hirap nun. Kaya mismo inaamin nyo hindi mo magagawa. Pero sa seal of God na authentic, which is the Holy Spirit, it is God, ang Panginoon, ang gumawa na ng iyong kaligtasan by His grace, in Christ, in the Christ, sa cross ng Kalbaryo. He died for your sin. Yun lang ang kailangan mo. I-accept mo by faith ang ginawa ni Jesus para sa iyo. It is finished. Tapos na ang kaligtasan mo. Nagampanan na ni Jesus, i-accept mo na lang by means of repentance and faith. At pagkatapos na, you will be given the seal. Pinagit na naman yung seal. At kinonect sa Holy Spirit. Wala seal. Hindi kinonect sa Sabbath. Kinonect sa Holy Spirit for the second time. As a guarantee. Pag meron kang Holy Spirit, ito ang nag-guarantee sa iyo. Kahit mamatay ka ngayon, sure ka na you are saved. You will be in heaven. Unlike yung Sabbath nyo, ngayon pa hindi kayo makapasa. Paano pa kayo matatataka ng permanent Sabbath nyo? Kasi nga, salvation by works ang tinuturo sa inyo. And lastly, Ephesians chapter 4, verse 13. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Huwag natin pagyatiin ng Espiritu. Pag pinilit nyo pa yung Sabbath keeping ninyo, salvation by works ninyo, nagigrieve po ninyo ang Holy Spirit. Samantalang, ang pinaluwag na ng Panginoon ang paraan ng pagligtas. Ginawa ni Kristo ang sacrifice at kamatayan siya na nagbayad ng inyong kasalanan. Ayaw niya pang tanggapin. Kulang pa ba yung ginawa ni Jesus sa inyo? Kailangan niyo pa bang magpaka-righteous by means of Sabbath keeping?
para maabot yung permanent salvation, which is not true. Ang sabi dito, huwag natin i-grieve ang Holy Spirit kasi na-sealed tayo once you receive Christ as your personal Savior hanggang sa araw na ng ating katubusan. Kaya hindi totoo yung turo sa inyo ni Ellen White at ng inyong mga leaders na dalawang seal. Isang seal na Holy Spirit, isang seal na second seal sa Day of Redemption, sa end time. No, wala sa Bible yun. Absent sa Bible yun. Nasa kukote lang ni Ellen White yun. At inaccept niyo naman. Tapos sasabihin niyo, sola scriptura kayo. Pero ituro niyo na Sabbath is the seal of God. Hindi na makasulat sa Bible. Ang nakasulat sa Bible, the seal of God is the Holy Spirit. At ito'y, once na bigay sa atin, mananampalataya, nakafix niya, guarantee the down payment, guaranteeing, hanggang sa Day of Redemption na yan, kapatid. Di pareho lang yung seal of God, ma-accept natin, which is the Holy Spirit, ngayon, hanggang sa Day of Redemption. Sa Adventist, dalawang seal of God. Holy Spirit, pwedeng mawala, tapos yung permanent Sabbath, ang permanent, pag natanggap. Saan nyo nakuha ang doktrina yan? Doktrina ng demonyo yan. Wala sa Bible yan. That is the devil's doctrine. Para lituhin kayo. Hindi nyo alam, ginugulo kayo ng diablo. But napakasimple po ng salvation. At libre, walang bayan. Tetelestai, it is finished. Ang sabi ng Panginoong Jesus. Sabi ito. So maraming salamat.